tayo po ay magsipagpasok na kung sino man po ang nasa labas. Tayo po ay masayang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ngayong araw na ito. Una sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus mo lamang. Pangalawa po sa ating ginagalang ng ministry leader at at sa inyo po mga pinamahal na kapatiran. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Meron lang po akong i-share na ano po sa panonood ko po sa TikTok about sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay ipinopesiya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang tungkol sa huling araw. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at ang bituin. Lucas 21 verse 25. Ang propesiyang ito ay nangyayari na sa ngayon. Sa January 21, 6 na 7 planeta sa ating solar system ay nakikita parehong oras. Pagkatapos sa February 28, magkakahani-hani ang lahat ng 7 planeta. Masusundan ito ng solar ay lunar eclipse at partial eclipse. Ang hindi pagkaraniwang pangyayari sa kalangitang ito ay paalala sa atin ang mga malalaking kapighatian na nalalapit na. At wala tayong maraming oras na natitira. Sabi ng Diyos, nagaganap na ang katapusan ng mundo sa harap mismo ng inyong mga mata. Ang malalaking sakuna, ano ang mas mahalaga? Ang buhay ninyo o ang inyong pagtulog, ang pagkain, inumin at kasuotan? Dumating na ang oras para timbangin ninyo ang mga bagay na ito. Mapanganib ang pagiging abala sa mga makamundong bagay at pera sa panahon ito. Tanging ang ugnayan at sa pinakamamahal ng Panginoong Yesus ang makakapagligtas sa ating lahat. Yeah. Kung nais mong unahin ang pinakamamahal ng Panginoong Yesus sa lahat ng bagay, amen. Praise the Lord. Ayan po yung mensahe na nabasa ko na dapat po ay unahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kaysa sa anumang bagay na nandito sa ibabaw ng mundo. Dahil iyan po ay lahat na iyang bagay na iyan ay pangsamantala lamang. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa mga unang bagay na gagawin natin ay pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ito ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na banal. Ang utos ng ating mapagmahal na Diyos na banal sa kasulatan. Sa Roma 12:1 at 2. Kaya mga kapatid, pinapamanghi ko sa inyo sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawang buhay sa isang haing buhay, banal at kaaya-aya at kaaya-aya sa Diyos sa inyong makatuwirang paglilingkod. Huwag kayong magsipag-ayon sa sanlibutan ito, kundi magsiiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal sa kalooban ng Diyos. Purihin ninyo siya dahil siya kanyang makapangyarihang mga gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag at kadakilaan. 3. Purihin ninyo siya sa tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya sa saltero at alpa. 4. Purihin siya sa pandereta at sayaw. Purihin siya ng mga balugtog ng dikwerdas
at ang mga organo. 5. Purihin ninyo siya sa mga matunog na simbalo. 6. Purihin ang Panginoon sa bawat bagay na may hininga. Purihin ninyo ang Panginoon, kaya mga minamahal na mga kapatid, ito ang araw na ginawa ng ating pinakamamahal ng Panginoon upang siya ay ating purihin. Tayo ay magsaya at mga galak. Dito kayo, mga minamahal ng mga kapatid, bago tayo magsimulang mag-awit at sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus, inihiling ko ang lahat ay tumayo at manalangin. Aming Amang nasa langit, na makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis na pangalan doon sa kataas-taasan, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, muli kami nagpapasalamat sa inyong matamis na presensya dito sa lugar na ito. Nagpapasalamat kami sa inyong muli na Panginoon Hesus, sa kaligtasan na binibigay mo sa amin at sa pag-iingat. Pagpapagaling sa ganang biyaya, sa paglalagay mo sa amin sa iyong tunay na simbahan, at sa lahat ng bagay na ibinibigay mo sa amin na hindi pa namin nabanggit. Salamat sa lahat, Panginoon. Lahat dahil nararapat kang pasalamatan dahil sa iyo at nagagaling ang lahat. Ikaw ang aming Diyos at Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Dahil sa iyo, kaya kami naririto upang paglingkuran ka, o aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga gawa ng inyong mga kamay ay napakaganda, na hindi namin maipaliwanag ang inyong mga gawa, aming mapagmahal na Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyong trono. Inihiling namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan at sa kasamaan. Pakiusap ang aming Panginoon, patawarin mo kami. Pinagsisisihan namin ang lahat ng aming mga kasalanan at kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng antok, panghihina, lagnat, hika, asma, at ang mga tsagabar sa aming pagpupuri at pagsamba. Sa mga oras na ito, sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aawitan o pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin na po tinatawagan ang ating song leader, Hit Ministry, Ana. God bless you po, beloved Sister Nora Vergara. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. Tayo mga minamahal, hallelujah. Sabi nga sa banal na kasulatan, in Holy Scripture says that one or two are gathering sa pangalan ng mahal na Panginoon ay nasa kaligitnaan natin siya. Kaya mga minamahal, tayo po, wala man yung iba, tayo po ay dapat hindi rin matitinan ang paglilingkod natin sa Diyos. Sabi nga, doon po sa pinag-uusapan namin nila mami kanina, na ni beloved Sister Jodeline, ano daw po ba yung ibig sabihin ng nauna na huli? Meron po kasing naunang nakakilala sa Diyos, pero nag-backslide sila at di sila nagpatuloy. At yung nahuli, ibig sabihin yung nahuli, na kailan lang nila nakilala ang Diyos, pero nagpatuloy sila hanggang sa pagdating ng mahal na Panginoon, iyon ay swerte. Kasi hindi na sila nag-backslide, no? Nag-redirection na sila hanggang sa pagdating ng mahal na Panginoon. Iyon ang lucky. Amen? So kaya tayo mga minamahal, tulad nung sinabi na ating beloved na MC, na sabi, narito na nga tayo sa mga huling araw, mga minamahal. Andyan na.
although narinig na ng mga tao yung nasa huling araw, pero tayo mga minamahal, no? Andito pa rin tayo sa mga gawang makamundo. Mas ina-appreciate natin at inuuna natin yung mga gawang makamundo, na which is hindi naman makakatulong sa'yo sa iyong kaligtasan sa mahal na Panginoon. Dapat mga minamahal, dapat ang pag-asa natin ay sa ating mahal na Panginoon. Di nyo ba alam na minsan kaya kayo nagsasuffer? Tinitest kayo ng mahal na Panginoon kung gaano ka pa nakakakilala sa Kanya, kung gaano mo kakilala ang Diyos mo sa buhay mo at sa sinasambahan mo rito, kung gaano kayo katino sa paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi yan ibig sabihin nagpapakita ka ng simpa, pero hindi nakikita ng Diyos ang totoo mong pagserbisyo sa Kanya. Kasi iyang pong paglilingkod na ganyan ay hindi karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay yung totoo mong paglingkod sa mahal na Panginoon. Yung totoong relasyon mo sa Diyos. Yung hindi ka pa narito ka lang ba sa pagkain, huwag ka doon. Kasi hindi ka madadala ng pagkain mo sa langit. Dapat nga nagpa-fasting tayo eventually, mga minamahal. Every Sunday, kung gusto nyo, ialay nyo yan, lalo-lalo na yung mga tumatayo din sa unahan, inaalay yan kasi tinutupok mo yung makamundo mong laman sa pamamagitan ng pagpapasting mo. Upang sa ganun, pagsalita mo rito, nakakapag-convince ka ng tao. Kasi without fasting, walang anoint. So parang nagsasalita ka lang, nagpa-bounce impact dyan sa pader. So dapat tayo mga minamahal na nasa huling araw na tayo mga minamahal, dapat yung mga salita rito, salita ng Diyos, nagsisingin yan sa isip nyo, sa puso nyo at pinagdinilay-nilayan nyo. Tulad nung narinig ko kami namin Sister Nora, na talagang totoo yun, na parating na ang mahal na Panginoon, bakit ka pa ba manghihina? Unlike before, na sabi ko, mas laki na tayo dito. Kasi before na mga apostol naman ng Panginoon, pinagpupugutan at binibitay. Alang-alang kung hindi nila idinilay ang Diyos nila na nakilala. Pero tayo dito, maluwag. Sa pagiging maluwag natin, naging matigas na lalo yung ulo natin. Pero sa mga anak ng Diyos, na tinawag ng Diyos, ang salita ng Diyos, doon silang sumusunod, yun ay anak ng Diyos. Doon mo makikita ang anak ng Diyos sumusunod sa salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Araw ng Sunday kayo ay dumalo. Yan ang araw nating paglilinis sa ating katawan. Yan kasi araw-araw nating dinidilyan, lagi tayong nagkakaroon ng mga kasalanan. So dapat maiwasan natin itong mga minamahal. Kung pwede, minimize natin yung mga gawa natin. Kung pwede, hindi na nga natin gawin Kung magiging perfecto tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung gusto mo maging perfecto sa mahal na Panginoon, dapat yan hindi na natin ginagawa. No? Kasi mas malulugod sa iyo ang mahal na Panginoon. At mas lalo ka, wala nang hinder. Kasi pag ginawa mo na lahat ng kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka naging against sa Kanya, sa mga gusto niya. Wala nang hindi na may hinder o hindi na mahahadlangan yung mga pagpapala at mga biyaya na tatamasain ng Kanyang anak dahil siya'y tumusunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat kumalaga tayong gano'n, no? Dahil sa isang bagay lang hindi kayo dumadalo. Nonsense yan sa mahal na Panginoon. Kasi dapat, sa kanamulatan natin, it's up to you kung dumalo ka or hindi. Hindi ka tinuturuan ng maayos, pero dito na nakakilala ka na sa totoong gawain ng mahal na Panginoon, dito ka tinuturuan, dito ka nagiging apostol ng mahal na Panginoon, dito ka dapat sumunod at dito ka manatili. Dito ka nilagay ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ito ang gusto ng mahal na Panginoon na lumawak. Dito ka naglagay ang mahal na Panginoon ng mga apostol niya rito. Sino ba ang apostol dito? Tayo mga minamahal. Dito mo nakilala ang malapit, dito ka magpalago. Dito ka, ang isipin mo na marami ka pang masira na tao at marami pang maligtas sa pamamagitan mo. No? Naginabayang ka ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat ganun mga minamahal. Ang eagerness ng lahat ng mga ngaral ng mahal na Panginoon, ang eagerness ng iniil ng mga ngaral ng mahal na Panginoon at mga apostol ay marami silang madala ng kaluluwa sa paanan niya. Upang pagdating natin sa langit, tayo ay awardan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun yan mga minamahal. Hindi tayo
these hours, para po sa Panginoon, pakainin natin ang salita ng Diyos ang nag-iisa natin kaluluwa. No? Dapat ganun tayo mga pinamahal, no? Huwag nating isasambahala yung mga sinasabi nito na mga nagsasalita din sa unahan at pagpasok nito lumalabas doon. Pangit yun. Dapat yung pinapapasok yun, pinag-inilay-nila yung kaya ka nga may isip para maisip mo. Ayoko nga, dapat ganun. Ayoko nga, dapat naging ganun. Ganun ang nag-a-apply. Kinukuha mo yung mga mabubuti. No? Tapos yung mga masasama, hindi mo na yan itinatanim dyan. Dahil sa anak ng Diyos, wala nang tuwang yung masasama. Dapat. No? Kaya dapat mga minamahal, ato nga mga minamahal, malapit na dumating ang mahal ng Panginoon. Huwag na po tayong magpalamig-lamig. Magkaroon po tayo ng totoong paglilingkod sa ating mahal ng Panginoon. Amen po ba? Ang lahat na ako sabi, praise the Lord! Praise the Lord. Huwag tayong panghinaan kung wala ang iba. Kasi mga minamahal, mas wiser ka than the rest na wala rito just because you love God sa buong buhay mo, no? Mas maganda yan. Kasi nga, sabi, nakakasunod ka sa kalooban ng malapay nun. Sa 10 utos ng malapay, nakakasunod ka sa iyo. Ibigin mo ang Diyos ng buong buhay mo at ng buong kaluluwa mo. Pangalawa na lang ang mga asawa, anak, kung ano-ano pag gagawin nyo dyan. Pangalawa lang yan. Dapat yan, unahin natin ang ating pinamamahal. Kasi nakakasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Tayo po mga minamahal ay magpuri muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kadakilaan, kapanalan, kabutihan para sa atin. That's the reason why meron tayong buhay still kasi binigay niya yan sa atin. Okay? Lahat tayo ay dapat mag-concentrate sa ating pinakamamahal na Panginoon at pasalamatan natin siya sa bawat pagpupuri, pagsamba natin, mga minamahal. Tayo po ay magpuri, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung mawin na isang solemn na awitin bago tayo dumako sa mga joyful na awitin. Hallelujah. Kabulang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, kay aawitan, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, kay aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Karapat-dapat na purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil inibig niya tayo na mga minamahal. Ulitin natin ang ating Hallelujah. Ikaw lang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Turuan natin ang ating sarili magkaroon ng communication sa Diyos. Basta ika'y ikaw lamang.
alive forevermore. That was his sword, and I believe an everlasting life. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh, alive, alive. My
tayo makipag-communicate sa ating pinamamalapang Lord. Hindi pa po mga minamahal, tayo po ay darang na sa mga sulit na awitin na ating napapupurihan na muli ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating pinamamalapang bago tayo dumako sa mga sulit na awitin. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay bilang pagsuko sa ating the Lord of Lords and the King of Kings na ating pinakamamalapang Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong banal na malabis na pangalan dyan, taas-taasan ang aming masalangin. Malapag noon, muli pumalapay noon, naghabagan kami, at muling patawarin sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Mula kami magkaisip hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo po kami, o aming Ama. Sabo mo kami nasumpungan sa lahat na aming mga kasalanan kahinaan. Mula kami magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa iyo at sa buong isang linggo ito. Patawarin mo po kami, Manapay noon. Hanggang sa oras na ito, Manapay noon ang aming pagpupuring ito. Gawin mo makarating dyan sa trono ng biyaya sa kalangitan, Manapay noon. Tanggapin mo ang aming alay na awitin ng pagpuri sa iyo, Manapay noon. At sa lahat na aming gagawin at sa mga natira pang bahagi na gawain ito noon. E-bless mo po ito, Manapay noon, at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At patawarin kami muli sa lahat namin ang iyong kasalanan. Hallelujah. At gawin mo mga awitin ng mga sulit na ito, Manapay noon, ay makarating dyan sa trono ng biyaya sa kalangitan. Touch our heart, O Lord. Hallelujah. Talisin mo ang tigas na aming mga puso at ang aming ulo, Manapay noon. Tulungan mo kami sumunod sa iyo, Manapay noon. At hipuin mo po ang bawat puso, aming mga kapatiran, ang bawat isa sa aming, Manapay noon. Touch our heart, O Lord. At ipadama mo po ang iyong matamis na presensya sa mga awitin na aming awitin. Sa pangalan ni Jesus, at sinasaway ko mga demonyo ng hadlang sa pagdama ng iyong banal na presensya. Demonyo ng hard head and matigas na puso, ay cast them out sa pangalan sa kasawat ng Jesus. Kasawat ng Jesus. Kasawat ng Jesus. In Jesus' name we pray. We're going to na ating beloved brother Patrick James Alano. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay tatapos sa Jesus. Hallelujah. Rise
loobin mo ang buhay ko'y maging tanong lahat ng tugtugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng ulangan kang mga pagpurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon
hallelujah! Tayo nagkatapos sa songs sa awitin at tayo pa ay dalawa na sa testimony portion. Pangungunahan po ni Beloved Ministry at Leader Kita Anakin. Amen. Praise God. God bless po, beloved Brother Patrick James Alano. Ang natin magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. So, mga manamahal tayo tuloy-tuloy na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at darapin po tayo sa oras na ito sa testimony portion kung saan mga na-experience natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga pagpapala, biyaya, pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoon ay dapat nating i-share dahil yan ang gusto ng mahal na Panginoon na hindi mo tinitikom ang iyong bibig sa mga biyaya, pagpapala at mga salita ng mahal na Panginoon na tinitikom mo lang sa sarili mo. Dapat ito ay sinishare mo, sinishare dito, sinishare sa iba. Ayan ang gusto kasi ng ating pinakamamahal na Panginoon na mag-share tayo ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Kabutihan ng Diyos sa atin upang mahalathala ang kanyang salita, ang kanyang kabutihan, kanyang mga himala sa ating buhay. Na dapat yan ay pinakikinggan ng bawat isa upang ang ating pananampalataya din ay makalip ito ng pananampalataya natin ng hihina. Ang lahat na nakakunawi magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. So yan mga minamahal, tayo mga minamahal, lahat ang hangad ko rito muno, tayo po ay matuto sa ating pinakamamahal na Panginoon ng mga gawain niya upang sa gawain niya tayo ay maging pagpapala, hindi pabigat. Kailangan maging pagpapala tayo sa makakarinig, makakakita at sa mga ginagawa natin, maging pagpapala tayo upang tayo ay kalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat natin ginagawa sa Kanya. Amen? Amen po ba? Amen. So yan mga minamahal, alam niyo mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na pagsamba, hindi lang pagpupuri, pagsamba, walang exempted dyan. As long you started to think na magkasala, marunong ka na magkasala, marunong ka na magsanungaling, ikaw ay nararapat na rin maglingkod sa Diyos. Kasi sa harapan ng mahal na Panginoon, walang bata at walang matanda. Dapat yan naglilingkod sa Diyos. Kasi yung iba, sabi nila, I accepted yan because bata pa siya. Yung bata, oo. Yung batang katulad niya ni ano. Yung mga 3 years old. Yan. Mga 4 years old. Ha? Mga 5 pataas. Nag-iisip na yun ng masama. Kaya kailangan tayo na tututo na hingi ng kapatawaran sa aming pinakamamahal na Panginoon. Kasi una sa lahat, pinapalong din sila ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sabi nga, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kamatayan yan, hindi yan magiging kamatayan right away. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At pang yung karamdaman na yan ay pag di mo pinagsisihan dahil ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang karamdaman pag di mo pinagsisihan kung anong mga nagawa mo, kahinaan, mga gawa mo sa ating pinamamalang diretso yan sa kamatayan. So ibig sabihin nun, napuno na ang salot ng Diyos para sa iyo. Amen? Kasi mambanayad sa pagkagaling ang Diyos. No? So kailangan mga naman matuto tayong humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon upang maging kalugod-lugod tayo sa Kanyang harapan. No? Lalong-lalo na doon sa langit. No? Karapat dapat ka ba maging anak ng Diyos? Karapat dapat po ba tayong maging anak ng Diyos? Karapat dapat po ba? Amen. So, masasabi, ang tao kasi nagkakasala, hirap sila magsabi ng oo. So, dapat, sa isang Kristiyano, dapat natututunan natin kung paano tayo makasunod sa standard ng paglilingkod sa Diyos, ng pagbibigay, ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon, upang mabilis mo lang sabihin na deserve ko ang langit. Amen? Amen?
we're here in sir. Nagkakasala po talaga tayo. Pudasin, mga minamahal na paulit-ulitin niya. No? Iyan po ay dapat natin pagsisihan. No? At huwag nang gawin muli. No? Upang tayo deserve natin ang langit. Amen? Amen po ba? Amen. So yung mga minamahal, dapat sa harap din natin pinakamabal ng Panginoon Yesus ay hindi matigas ang ating puso at ang ating ulo dahil ang totoong anak ng Diyos ay tinatawag na tinatawag tayong tupa. Dahil ang tupa, mga minamahal, kung saan mo siya dalhin, doon siya pumupunta. Ganun dapat ang ugali natin. Kasi ang pastol natin ay ating mahal na Panginoon, tayo ang kanyang mga tupa. Pag sinabi sa inyo na dito at ito ang gagawin mo, ito ang gawin mo. Huwag ka lang Kesyo, may gagawin pa ako, may mga ganun. Wag, pinagagawa sa iyo ng Diyos siya. Inaatangan ka ng Diyos na gawain, gawin mo yan. Huwag mo ninibilan kasi una sa lahat, iyan ay ginagawa mo sa Diyos. At ito'y nakarekod sa aklat ng mga gawa. Kasi darating, sabi sa Revelation, darating ang araw na tayo ay susulitin ng mahal na Panginoon. Susulitin yung mga ginawa natin dito, mabubuti, masama. Doon tayo papantayan ng mahal na Panginoon. Ano ba ang ginawa natin? Dapat mas malamang or mas marami tayong nagawang mabuti. No? Ano ba ang mabuting gawin? Tumulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Paano mo padamihin ang mga kapatiran? Paano mo mag-akay ng mga mahal mo sa buhay? Mga kaibigan, mga kapatid mo, kung sino-sino. Dapat ganoon ang ginagawa mo bilang isang apostol ka ng Diyos. Amen? Sabi nga, spread the word of God. Sa lahat, ibig sabihin, no exempted. O no exempted dyan. Lahat to. So, ibig sabihin, maging negro ka man, puti ka man, yellowish ka man, Asian, mga Asiano, mga puti, yan. Dapat yan nasisiran din ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, walang exempted dyan na po tayo ay dapat sumunod sa kalooban naman ng Panginoon. Amen po ba? So, tapos ngayon, kung nakakilala ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat po mga minamahal, yung mga merak nila mahal na Panginoon, yung mga himala ng mahal na Panginoon, no? Huwag mo nang dadalhin dito yung dating hindi ka pa nakakilala sa Diyos sa gawain ito. Huwag mong i-share kasi una sa lahat, dapat ang i-share mo yung mga ranasan mo nung narito ka na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba ang mga pagpapala, biyaya ng Diyos since na matanggap mo siya sa kanyang buhay sa gawain ito? Yun ang dapat na bumutawi dyan sa bibig niyo mga minamahal. Ngayon, kung dyan kayo nilagay ng malapay, dyan kayo naligtas, dyan kayo gumaling, dito kayo nilagay ng Diyos. Huwag po yung, andito, may ganun, may ganun, meron doon. Ibalik natin sa relasyon. Oh, I love you. Pagdating mo sa kabilang lalaki, I love you din. Pagdating dito sa kabilang, I love you din. Ano meron ka? Hindi ka tiwa-tiwala. Ano ka ba? Hindi yung tatlong yun, hindi maniniwala sa'yo. Kung may tinatlong mo, maniwala pa ako sa'yo. Huwag ganon. Ganon din ang Diyos. Dapat manatili lang kayo sa isa. Doon kayo nagsisimba, doon kayo nilagay ng Diyos, doon kayo nararapat mag-stay. Kasi doon kayo nilagay ng Diyos. Paano nilagay ng Diyos? Sa dinami-dami ng churches, ba't nandito kayo? O diba? So, ibig sabihin, dito kayo nilagay ng Diyos. Dito kayo nilagay ng Diyos upang maging apostol niya. Upang maging apostol niya, nagkasiwalat ng kanyang salita, mga experience nyo sa buhay, mga ano nyo, na isisiwalat yan sa iba. Hindi yan iniikom sa sarili nyo. Kasi kayo, pag iniikom nyo sa sarili nyo at di kayo nagbunga, tinatapon ng Diyos sa apoy. Amen? Ganun ang mangyayari sa atin. So dapat, matuto tayong mag-share ng salita ng mahal na Panginoon, mga na-experience natin, mga biyaya, pagpapala ng Diyos sa ating buhay, since na makilala natin siya sa gawain ng Jesus, Our Salvation and Life Ministry. And then, dyan mo siya unang-una kang magpapatotoo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa, natapos ka na dyan sa ibang tao. Alam niyo po ba, sis, ganyan. Nung ako hindi pa nakakilala sa gawain ng Jesus, Our Salvation and Life Ministry, ang buhay ko, ang gulo. Dati-rati nung pag wala na kami pera, kung ano na lumutawid, gulong-gulo na yung isip ko. Pero ngayon, kahit walang pera, nananalig ako sa Diyos. Ganon. Ganon ang totoong Kristiyano. Hindi ka
ka na nagpapadala sa panig ng mundo. Kasi ang nagbibigay ng panig sa iyo ay ang mundo upang ikaw ay mag-struggle sa kinauupaan mo yan. Tapos magkakaroon ka pa ng downness kasi lack of faith ka sa ating pinamamalapin. Pero kung ikaw ang 100% nananalig sa iyo, up and down man ang buhay. Kahit dito hindi ka nakakilala sa Diyos, up and down din eh. Ganon din sa malapang. Gumaganon-ganon din tayo. So, magpasalamat ka sa Diyos. Mabuti man, masama man, ayos man ang situation mo, palagi ka manalangin sa Diyos at magpasalamat. Huwag ka lang magpasalamat sa mabuti. Ganon din sa na-experience mo hindi maganda sa iyo. Pasalamatan mo sa Diyos upang ang diablo mainis sa iyo. Upang hindi ka napadalhan ng diablo. Kasi ang lahat ng mga tao nakakakilala sa Diyos, uling nagpapasalamat sila sa magaganda nilang nare-receive. Paano naman sa mga bata? Diba? Kasi iniisip niya pag ay, hindi naman pala totoo ang Diyos. Kasi meron din ba? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, meron trials and tribulation tayo mga pinamahal. So, ibig sabihin niya kayo susubukin ang malapit kung gaano kayo